dispensationalism ay isang theological na pananaw na karaniwang ginagamit sa ilang mga tradisyon ng Kristyanismo, tulad ng mga evangelical at fundamentalist na simbahan. Ang pangunahing ideya ng dispensationalism ay ang kasaysayan ng kaligtasan ay nahati sa iba't ibang dispensations o mga panahon kung saan ang Diyos ay kumikilos sa isang partikular na paraan. Ang bawat dispensation ay may sarili nitong mga patakaran at layunin, at kaligtasan ng tao ay maaaring magbago depende sa dispensasyon. Sa madaling salita, itinuturing ng mga dispensationalistang Kristiyano na may mga yugto ng kasaysayan kung saan ang mga layunin ng Diyos ay pinapahayag at ipinapatupad sa iba't ibang paraan. Kadalasan ito ang nauugnay sa mga propesiya sa banal na kasulatan, lalo na sa aklat ng Daniel at pahayag. At tinatalakay ang mga huling araw, ang pagbalik ni Kristo at ang papel ng Israel. Merong mga Kristiyano na hindi sumasang-ayon sa dispensationalism at mas pinapaboran ng ibang mga theological na pananaw tulad ng covenant theology na nagsasabi na may isang tuloy-tuloy na plano ang Diyos para sa kaligtasan mula sa simula ng kasaysayan. Ang mga pananaw na ito ay depende sa interpretasyon ng banal na kasulatan at kung paano tinitignan ng mga kaganapan sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa pangkalahatan, ang dispensationalism ay nag-aalok ng isang partikular na paraan ng pagbasa at pag-unawa sa mga kasaysayan at propesiya sa Biblia. At may mga Kristiyano na naniniwala na ito ay nagbibigay linaw sa mga kaganapan sa hinaharap. Sa Matthew chapter 5 verse 13-16, tinatawag ni Jesus ang mga tagasunod niya bilang asin ng lupa at ilaw ng mundo. Ang asin ay sumisimbolo sa kanilang papel na nagbibigay ng lasa at gabay sa mundo, at kung mawalan ng kabuluhan, wala ng silbi. Ang ilaw naman ay hindi dapat itago kundi ipakita upang magbigay ng gabay sa iba. Hinihingkayat ang mga Kristiyano na magpakita ng mabuting gawa upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at magsilbing halimbawa sa ibang tao. That's a wonderful way to grow in faith together. Studying the Bible is a powerful way to understand God's Word, build a deeper relationship with Him, and strengthen our community with others. If you'd like, we can explore a specific Bible passage, and we reflect on their meanings or discuss any questions that we might have. The phrase in essentials, unity in essentials, liberty in all things, charity, beautifully captures the spirit of Christian unity and love. It emphasizes that in core matters of the faith, such as the belief in Jesus Christ as Lord and Savior, Christians should remain united. These essentials are non-negotiable as they are foundational to the Christian faith. However, in matters that are not central to salvation, like certain theological interpretations or practices, there should be room for liberty, freedom to differ in opinion without causing division. The key, though, is that in all things, love should be the guiding principle. Regardless of our differences, we are called to love and respect one another, always striving for peace and understanding as we share the bond of being in Christ. This approach allows Christians to uphold the essentials of the faith with conviction, while also embracing diversity in less essential areas, all while maintaining a spirit of love and grace toward one another.